Okay, so let's have another example about po sa area under a curve. Okay, so this time we have two equation or two problems pa na isa-solve natin. What if we have a two or more equations? So yung number 4 natin yata to. So number 4, um, kukunin natin yung area bounded by the lines y is equivalent to 2x plus 1, x plus y equals 7, and x is equivalent to 8. So yung first step dito is we need to identify kung ano yung intersections ng mga lines natin. Okay? So rewrite lang natin dito. Y equals 2x plus 1. X plus y equals 7. And x equals 8. Okay. Let's say this equation 1, is our equation 2, and equation number 3. Then, i-combine natin either of the two equations. Let's say, um, substitute equation equation 1 in 2. Okay? So, yung y na to, dito sa equation 1, isa-substitute natin dito sa equation 2. So, combine natin itong dalawa. Okay? So, i-rewrite natin yung x plus y equals 7. Then, substitute y, which is 2x plus 1 na nanggaling doon sa equation 1. So, x plus 2x plus 1 equals 7. Next, combine like terms. 2x plus x is 3x. Then yung 1, transpose natin sa right side. So, 7 minus 1. And 3x equals 6. Divide both sides by 3. Therefore, x is 2. Okay, so meron na tayong isang value ni x. Next is, isa-substitute natin to dito sa either y or either dito sa equation 1 or equation 2. So, let's say yung number 1, equation 1, y equals 2x plus 1. Substitute, x equals 2. So, y equals 2 times 2 plus 1, or y equals 5 or 4 plus 1. Therefore, y is 5. So, yung isa nating coordinates ay 2 and 5. Pwede din yun naman gamitin yung equation number 2. Kasi ito naman yung dalawang equation na pinag-combine natin. So, pwede naman natin gamitin yung equation number 2 to get the value of y. Pakita lang natin. Then, in terms of y, transpose natin yung x sa left side or right side. So, 7 minus x, then y equals 7 minus 2, therefore y is 5. Parehas lang naman yung makukuha nating value ni y. So, meron na tayong the intersection ng line. Next is, gamitin natin yung equation 3 and equation 2. So, dito sa equation 3, meron tayong value agad ni x, which is 8. Consider equation 2 and 3. So, equation 2 natin is x plus y equals 7. Then equation 3 is x equivalent to 8. Kapag sinubstitute natin yan, yung makukuha natin ay what? So, transpose natin yung y or yung x dito sa left or right side. Then, y equals 7 minus x. Then, y equals 7 minus 8. So, therefore, we have y na negative 1. So, meron tayong um, intersection na 8 and negative 1. I-box lang natin. Okay. So, ginamit na natin yung equation 1 and 2 kasi gagamitin natin lahat. Yung combination ni 1 and 2, pwedeng 2 and 3. Then, last one, gagamitin naman natin is equation 1 and equation 3. 1 and 3. Okay? Okay. Consider 1 and 3. Kumbaga, ginamit natin lahat yung mga equation natin to get the intersection.
Rewrite lang natin y equals 2x plus 1, then x equals 8. So substitute lang natin yung x, so y equals 2 times 8 plus 1, so y natin is 16 plus 1, so y is 17. So yung intersection naman dito is, yung points natin ay 8 and 17. So kompleto na, i-plot lang natin yan sa ating Cartesian plane. Okay, so plot natin. Ibaba ko lang para may space. Okay, so yung origin natin ay 0, 0 and 0. This is x-axis and this is y-axis. So i-plot muna natin yung first natin. So let's say ito muna. We have x equals 8 and y is negative 1. So nasa fourth quadrant yan. Recall lang natin yung ating quadrant 1 or first quadrant is all the values are positive. The second quadrant is the x values are negative and positive naman yung y. Then dito sa third quadrant, negative and negative. And dito sa fourth quadrant, we have a positive x and negative y. So kung ipa-plot natin, bilang lang tayo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito yung ating 8. Tapos baba tayo ng isa kasi negative 1 yan. So dito na lang. So kung i-connect natin yan, dito yung ating point. Next, um, yung 2 and 5. So we have x na 2 and 5 na y. So bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 2 and 5. So dito banda yung ating point. And last one, we have 8 and 17. So 5 to 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So let's say dito yung ating 17. Then 8 na x. So dito banda. Ayan. Then i-connect lang natin yung mga points natin. Ibang kulay. Color green. Okay, so yan yung isang line. Ibang kulay din para ma-distinguish natin yung equation. And this is the line. And last one, orange na lang. Okay. So ito na ngayon yung ating line or graph para sa problem na to. So kung gusto nating i-check, okay, pwede nating gamitan ng equation. Okay, so dito natin i-graph. I-graph lang natin. Ano kasi yung problems natin? The given equation. Graph lang natin muna guys para makita natin. 2x plus 1y. Y equals 2x plus 1. Yan. Tama ba? X plus y equals 7. X plus y equals 7. Ayan, nakikita nyo. Yan, meron na tayong intersection. And last one, x equals 8 like. X equals yan. Kung i-zoom out natin, ayan yung ating line. So from this point, okay, yan yun. Nag-intersect sila sa 2, 5, which is yung nakuha natin kanina. Ito.
another, kung i-click natin yung part dito, okay, ito naman yung intersection nung line na yung kulay green at kulay red. So, 8 and 17 na nakuha din natin kanina, yan, yung 8 and 17. Let me check lang kung nagre-record po. Okay, continue. Then last one, yung intersection natin is, ano to? Yan, 8 and negative 1. So, pwede naman natin itong i-copy. Crop natin. Ayan. So, compare lang natin. Paste natin dito. So, ito yung ating binrap using the GeoGebra. GeoGebra nga ba yun? Okay, so ito yung ating line. Siguro ito na lang gagamitin natin, no, para mas malinis natin makuha yung area. So, yan. So, next. Sulat lang natin yung mga points kanina. Ito ay 8 and 17. Tapos, this one is 2 and 5. Then, this one is 8 and negative 1. Pero we need to understand and also know na kung ano yung equation natin na to. So, ito yung equation na to, ito yung equation nung x plus y equals 7. Okay? Okay lang natin yung ano. Tapos, itong line na to, yung kulay green na yan, yun yung line nung y equals 2x plus 1. And itong red line na to, makikita natin yan. Ito naman yung line nung x equals 8. Okay? Mapapansin nyo, meron tayong distance no 8, pero yung kanyang height is dire-diretso. Okay, so infinity. Makikita nyo. Kaya na-zoom out mo yan, dahil yung equation natin is representing x equals 8. So, kukomputin niya lang yung value na 8. But, kapag pinlat natin yan, diretso lang yan. Okay. Yun. So, proceed tayo. Bali, ito po yung area. Ito yung area na isa-solve natin. Okay. Ano ko lang po. Kailangan ko lang. So, the next question is, tapos na natin mag-graph. The next question is, ano ngayon yung gagamitin natin? Pwede ba tayong gumamit ng horizontal strip or vertical strip? So, dito sa problem na to, kung i-consider muna natin yung vertical strip, pwede. Okay, so let's say, draw tayo ng vertical strip mula dito sa point na to. Dapat ibang kulay. Yan. Ayan, so, ano kasi yung explanation natin sa pagpili ng strip, either vertical or horizontal? So, we need to check if yung end-to-end point ng ating strip is tumatama siya dun sa two lines or two curves. So, dito, yung upper strip natin, yung upper strip natin dito is tumatama dito sa line na 2x plus 1. Also, yung strip natin sa lower part is tumatama naman siya dito sa line ng x plus y equals 7. So, pwede natin gamitin yung vertical strip kasi kahit nasaan mo i-move yan, let's say lagay mo dito yung ating strip. Okay, parehas lang yung
tatamaan na line. Also, dito sa part dito, pwede din. So, so let's say consider natin yung vertical strip. Kapag vertical strip, yung kinonsider natin, recall. So let's say ito yung ating vertical strip. We have this width na dx, tapos yung height na to which is yung y. So meaning, kukunin lang natin yung difference nung equation nung nasa upper, 'di ba? Ito ay y upper minus y lower. Okay, let's solve. Area equals length times width. And we already know what is width, which is yung ating dx. But what is the length? Yung length natin is yung difference nung y up, which is ito, 2x plus 1, and yung y down, or y lower, which is itong part na to. Kung mapapansin natin, yung nasa lower part, o yung y lower natin, is tumatama sa dito sa equation, di ba? X plus y equals 7. So, dapat makuha natin yung equation natin in terms of y. Kasi y up or y low yung ating kinukuha dito. Eh, di ba, kapag kinonsider natin is vertical strip, yung equation natin is this one, a to b, y up minus y low equals d or multiply by dx. And tong y up natin representing fx and y low natin representing g of x. So meaning, itong y upper natin is in terms of x dapat, also yung y lower natin is in terms of x dapat. So, i-isolate lang natin in terms of y. So, transpose natin yung x. So, magiging y equals 7 minus x. So, ito na yung isa-substitute natin dito sa ating y lower. So, area equals A to B. Then, yung length natin is yung upper muna, which is itong equation na to, 2x plus 1, 2x plus 1, minus yung equation na 7 minus x. Then, dx. Okay, so combine equation, ayusin lang muna natin yung equation natin. So, A equals from A to B, 2x plus 1 minus 7 plus x dx. Okay, combine like terms. We have A equals from A to B, 2x plus x is 3x, and 1 minus 7 is negative 6 dx. Then applying integral dito sa ating integral na 3x minus 6, ay nakalimutan pala natin yung limit. So ano ngayon yung limits natin? Okay nga pala, ano ngayon yung ating limits? Okay, what will be our limits dito sa ating equation? So ano yung limit? Okay, ano ngayon yung limit na ano ngayon yung limit na para hindi tayo mapunta dito sa part dito at yung part dito. 'Di ba dapat hindi tayo lalabas sa dito sa boundary line natin na 'to. So kung gagawa ka ng line vertical, tignan mo yung intersection dito and of course yung line dito. And we know kapag nag-graph tayo ng line, ito 'yon. So meaning ito yung ating limits na 2 from 2 hanggang dun sa 8. So yun yung ating magiging limits. If vertical, no? If vertical strip tayo. 'Di ba tinitignan natin kapag vertical strip, yung A and B natin, kinukuha natin yung distance na x. Kapag horizontal, yung distance niya is y. Okay, wag natin kalimutan yon. So yung strip natin or yung limits natin is upper limit is 8, yung lower limit is 2. Then 3x minus 6 dx. I-calculate lang natin to, tapos i-solve natin. 2 to 8. 3x minus 6.
The answer is 54. Okay, so kunin muna natin yung the integral ng 3x minus 6. So using power formula, ito ay simply 3x squared over 2 minus the integral of dx is simply x. So magiging negative 6x yan. Right? Then from 8 or 2 to 8. Okay? Applying upper limit and lower limit. So a equals upper limit muna. So 3 over 2 multiplied by 8 squared minus 6 times 8 minus lower limit, lahat ng x gawin mong 2. So 2 squared minus 6 multiplied by 2. So ilan to? 8 times 8 squared is 64. 64, ano ba? Kulang ako ng calcio ko dito para hindi ako mahirapan. 8 squared is 64. 64 times 3 is 192 and divide 2. Ito ay 96. Tapos 6 multiplied by 8 is 48 minus ito 2 squared is 4. So, magiging 4 to, 'di ba? So magiging tong 2 na lang. 3 times 2 is 6. Ito magiging 12. Then area natin ay 96 minus 48 minus 6 plus 12. So what is the area ng ating bounded lines? So 96 minus 48, 96 minus 48 minus 6 plus 12. The answer is 54. Okay, so yung answer natin ay 54 square units. Okay, so next is, so what if applyan natin ng horizontal strip? Pwede kaya siya? Pati ko lang. Try lang natin. Okay. So what if isolve naman natin siya using a vertical horizontal strip? Okay, pwede kaya? Okay, so burahin ko lang yung mga excess na nakasulat. Tignan natin. Okay. So kung vertical or horizontal strip naman i-consider natin, so let's say ito yung gagawin natin na strip and itong strip na to, i-move ko mula dito. So okay lang siya kasi 'di ba? Parehas lang um, yung endpoint, dito sa left side is yung kulay green, yan din yung sa right side is yung red. Tapos kapag minove ko dito sa isa pang part is yung endpoint niya is nasa green pa rin, tapos yung right side is nasa red pa rin. But the problem is, kapag binaba pa natin yan, okay, mag-iiba na yung um, endpoint nung nasa left side. So, yung kanina is nandito sa green, but this time nandito na sa blue, pero nasa red pa rin yung isa. Also, kapag binaba pa natin yan, binaba pa rin natin yan, um, again, nasa blue side yung isang endpoint, tapos yung isa ay nasa red point. Pwede ito, pero dapat i-consider natin yung ating area as 2. Kasi magkaiba yung line nung endpoint dito sa right side. So yung gagawin lang natin dito, hatiin lang natin yung equation or yung graph natin like this one. Lock na lang. Yan. Okay. So ibig sabihin, purahin ko lang po yung isang strip. Ibig sabihin nito, i-consider natin itong part na to as area 1, tapos yung part dito as area 2. Okay?
I hope nakuha. Okay, I hope nakuha. Let's say ito yung area 1 at area 2. Ngayon, yung area 1 plus area 2, dapat equivalent yan sa 54. Yun nakuha natin kanina. Okay? Okay, so bali ganun yung magiging setup natin. Hahatiin natin yung horizontal strip into two area. Okay? So let's say consider na muna natin yung area 1. Okay, area 1 equals, let's say A to B. So dahil vertical or horizontal strip yan, okay, horizontal strip yan, yung endpoint niya is dy, tapos x naman yung nasa length na to. And kapag x, i-consider natin is yung x right minus x left. Okay, multiply by dy. Right? I hope nasusundan po. No? So next, okay. So yung x right minus x left. So ano yung x right natin? So yung x right natin, 'di ba, itong nasa red line na to. So ano yung x na to, 'di ba? 8. So substitute natin. So area 1 equals a to b 8 minus x left. Ano yung x left natin? Ito yung left side. And ano yung endpoint na nasa left side? Itong y equals 2x plus 1. But take note, dapat in terms of y yung makukuha mo dito. Okay? Hindi mo pwede i-substitute itong y equals 2x plus 1 kasi sinabi niya dito x right. So, dapat in terms of x yan yung ating isa-substitute dito. So, transpose muna natin. Magiging tong 2x equals y minus 1. Then, divide both sides by 2. So, yung answer natin dyan ay x equals y minus 1 over 2. So, medyo matrabaho lang kapag um, horizontal strip. Kaya tignan nyo muna, i-check nyo muna kapag nag-travel kayo ng mga strip is same lines lang yung tinatamaan. Kasi tulad nito, hindi natin pwedeng ipag-isa lang yan kasi nga yung end strip no nasa left side is ibang or two equations yung tinamaan. So ano yon? Y minus 1. Y minus 1 over 2 dy. Tapos ano yung ating endpoint? Mula dito, di ba 5 to? Tapos ito 17. So yung unang limits natin is mula 5 hanggang 17. Okay, so area 1 equals 5 to 17. Again yung limits na to is mula dito sa point na to kasi ito yung area natin yung consider. Ito muna, yung pataas na to. Okay, so 8 minus y minus 1 over 2 dy. I-calculate ko na lang po agad, no? So, ano yung area 1 natin dito? Kasi checking lang naman yung ating sinusolve. So, 5, tapos 17, 8 minus quantity y minus, so alpha x minus 1 over 2. Yung sagot, 36. So, 36 square units to. Okay? But, yung hinahanap natin na area, yung total area nito ay, ano kasi? 54. Yung nakuha natin kanina, 54. Okay? So, hahanapin yan natin yung next area. Ito naman, yung nasa lower part. So, same process. Area 2 equals A to B, x right minus x left, dy. So, yung area 2 naman natin ay, so tignan na agad natin kung ano yung endpoint. So, yung endpoint natin dito, di ba sabi ko kapag vertical strip, kino-consider mong limits ay x, yung mga x. Kapag horizontal strip, yung kino-consider mong endpoint
or limits ay y. So dito, yung x natin is 8, y natin is negative 1. So yung end point or yung lower point natin is yung negative 1 to, of course, ito, nasa part na to, yung 5, yung 2 and 5. So negative 1 to 5, tapos x right. Again, ano yung tinatamaan nung nasa right side endpoint natin, 'di ba? Still, yung equation na x equals 8. So 8 to minus x left. Yung x left natin is tinatamaan niya is itong equation na to. So kukunin lang natin in terms of x. So x equals 7 minus y. So 7 minus y yung ating isi-substitute. 7 minus y dy. So ilan yan? Negative 1, 5. 8 minus 7 plus y dy, or negative 1, 5, 1 plus y dy. Substitute, calculate talaga natin, no? Para mabilis. Okay, we have negative 1 na lower limit, positive 5 na upper limit, tapos 1 plus alpha 1, alpha x. The answer is 18. So yung sagot natin dito ay 18 square units. And nakuha na natin yung area 1. Bali, magiging area 1 plus area 2 is equivalent to what? Ano yung area 1? 36. 36 plus 18 is equivalent to, calculate natin para sure. 36 plus 18, yan. So, 54 square units. Okay. Again po, medyo matrabaho lang kapag ginamitan natin ng horizontal strip. Though, pwede naman siya. Basta dapat tandaan lang natin na yung strip natin, yung end-to-end point, dapat same lang po yung kanilang tina-travel na mga lines or curve. Tulad nito, yung kahit nasa ang position mo ilagay yung strip mo dito, yung tinatamaan niya is yung green line at yung blue line. Unlike dito sa horizontal strip, sa taas, tinatamaan niya is green line and red line, but pagdating sa baba, yung tinatamaan niyang line is yung blue line and red lines. Okay? So, yun po yung ating problem number 2. So, let's solve another problem, last problem natin. So, number 5. I-post ko po muna. Sulat ko lang yung problem natin. Okay, so let's solve another last problem. So find the area bounded by the curves y equals x squared minus 4, and the next area or curve is y equals 2x minus x squared. So first is, we need to get yung ating point of intersection of the curves. Let's say, i-write lang natin yung y. Okay, yung y natin is equivalent to x squared minus 4. Let's say ito yung ating equation 1. And yung y equals 2x minus x squared, equation 2. Okay? So, combine natin yung equation 1 and equation 2. So let's say y equals y. Okay? Combine lang natin. So, magiging tong x squared minus 4 equals 2x minus x squared. So, magiging transpose natin lahat sa left side, or yes, sa left side. So, magiging x squared minus 4 minus x squared minus 2x equals 0. And x squared, okay, magiging positive pala to. Kasi transpose mo sa left side. Mula sa right side, iti-transpose mo sa left side, so magiging positive. And x squared plus x squared is 2x squared minus 2x minus 4 equals 0. Okay, so yung term natin, pwede natin i-divide lahat yan sa 2. Then we have x squared minus x minus 2 equals 0. Then, pwede natin i-factor yung x squared minus x minus 2 by x minus 2
at x plus 1 equals 0. Okay, check lang natin using FOIL method. X times x squared. X multiplied by 1 is x. Negative 2 times x is negative 2x, and negative 2 multiplied by 1 is negative 2 equals 0. So x squared, x minus 2x is negative x minus 2 equals 0, which is yung ating original. Then, itong part na to, is-equate natin sa 0. So, x minus 2, x plus 1 equals 0. So, if x minus 2 equals 0 and x plus 1 equals 0, so yung x natin dito ay 2 and x natin dito ay negative 1. Next, so from 1, let's say from 1, okay, yung y equals x squared minus 4, substitute natin yung 2. So y equals 2 squared minus 4. So y equals 4 minus 4. Then y natin is 0. So meron tayong points na 2 and 0. Also, pag ginamit natin yung isa, yung 2x 2x minus x squared, parehas lang naman yung makukuha nyo. Kasi try natin. Diba? Y equals 2x minus x squared. So y equals, if x is 2 minus 2 squared, y equals 4 minus 4. So still y is 0. So either of the two equations pwede natin gamitin para kunin yung value ni y. So meron na tayong equation na ginamit as x equivalent sa 2. So gamitan naman natin si negative 1. So for negative 1, yung negative 1 natin is either of the two na lang. Siguro ito na lang gamitin natin. Y equals x squared minus 4. So using y equals x squared minus 4, letting x equivalent to negative 1. So y equals negative 1 squared minus 4. So y is negative 1 squared is positive 1 minus 4. So yung y natin is negative 3. So we have a point of negative 1 and negative 3. So sulat lang natin dito. So we have 2, 0, and negative 1 and negative 3. Next, so itong equation na to ay mga parabola. Okay, so kailangan natin kunin kung ano yung vertex. Okay, kung ano yung vertex ng ating equation. So dito, recall lang natin, no? Ano kasi yung equation natin kapag y, di ba y equivalent sa a, x minus h squared plus a. Kapag x, a, x or y minus h squared plus k. So, kunin dapat natin yung vertex ng dalawang ito. Okay, so isolate lang natin yung y equivalent sa x squared minus 4. So, for vertices, y equals x squared minus 4. Right? Yung x squared, parang makuha natin yung term na to, yung equation na to. Okay. Para makuha natin yung term na to, itong original equation natin, pwede ko naman tong i-rewrite ng y equals x minus 0 squared plus k, right? Kasi kapag in-applyan mo or dinistribute mo yung square dyan, makukuha mo pa rin is yung original. So, anong gusto kong i-point dito? Kapag x squared lang yan, automatic, yung x mo o yung age mo dito, di ba, vertex natin is hk. So, yung vertex mo dyan is 0, tapos yung k, ano yung k? Yung constant na to, negative 4. So, ito yung vertex nung isang curve natin, which is yung yx squared minus 4. So, next, kunin naman natin yung vertex nung isang curve, 2x minus x squared. Y equals 2x minus x squared. Okay? I-rewrite lang natin, gawin natin leading term yung negative x squared. So, y equals negative x squared plus 2x. So, ito completing the squared. Kasi yung hinahabol natin na equation dito is y equals a x minus 8 squared plus k. Okay? Kasi wala pa tayong k dito. So, yung gagawin natin dito is yung negative, ilabas natin. Tapos, gagawin natin itong positive x squared minus 2x. Okay? Kasi kapag dinistribute mo yung negative,
babalik ka lang dun sa original equation natin. Then by completing the square, mag-a-add ako ng plus 1 at maglalagay ako ng plus 1 dito sa dulo. So again, ito ay kapag dinistribute mo yung negative or yung negative na to dito sa 1, magiging negative 1 and negative 1 plus 1 is still 0. So babalik pa rin sa original equation. Ginawa natin to kasi para ma-factor natin to at makuha yung form na x minus h. So y natin equals negative. Ito pwede kong gawin x minus 1 squared plus 1. Right? Okay? Kasi kapag ito, again, dinistribute mo, magiging tong x squared and x minus 1, kunin mo yung product times mo ng 2. So x times negative 1, negative x, times mo ng 2, 2x. Tapos squared mo to, negative 1 squared is positive 1. So yun yung original. Completing the square po yung process na yun. So makukuha na natin yung vertex. Yung vertex natin is h and k. Again, yung kukunin natin na h is yung reverse ng negative 1. Gagawin lang natin positive. So v natin is 1 and 1. So kompleto na. I-graph na lang natin. So, meron na tayong vertex. Ano kasi yung mga points kanina? Copy lang natin ito. Copy. Kunin muna natin yung vertex na 1 and 1. So parehas na positive. Lakihin natin para mas ma-view natin. Yan. So parehas na positive 1. So dito yung point natin. So ay 1 and 1. Yung next vertex natin ay ano yung isang vertex? 0 and negative 4. So 0 and negative 4. Yung y natin is negative 4. So sa baba. So 1, 2, 3, 4. So dito yung ating isang vertex. 0 and negative 4. Then yung mga points natin, yung intersection 2 and 0. So x is 2, y is 0. So dito yan. And next one is negative 1 and negative 3. So negative 1 yung x, baba ka ng 3 para 3. So negative 1 and negative 3. So paano natin ngayon kukunin yung um, ating graph? So una, medyo malayo lang yung 2 natin. No? Bali ganito lang kasi yung itsura niyan. Kunin mo muna, kasi ito yung ating ito yung vertex. Ito yung vertex, so ibig sabihin, ganito kasi itsura, di ba? So ito yung pinaka-vertex natin. Tapos meron tayong point dito. So kapag pinlat natin yan, ito yun. Yan, yung unang point. Tapos yung pangalawa, pasensya po sa drawing natin. Pero i-graph natin para mas maganda natin makita. Yan. So yan po yung ating point o yung graph natin. So nasa gitna yan, yung vertex natin. Ayan, yung pinagitna, yung vertex. So tapos ito yung intersection ng mga points natin. So pinapahanap niyan, so what is this area? Okay. Para mas maano natin sa pag-solve natin, i-graph natin. Okay. So yung first equation is y equals x squared minus 4 x squared minus 4. Tapos next, enter. Another equation is y equals 2x 2x minus x squared. Ayan. Ayan na nakita nyo. Medyo ano lang, medyo malapit dun sa ating figure.
So, meron pala siyang point na 0, 0. Okay. Pero mapapansin natin kung i-check lang natin dito sa part na 'to, puwede ba natin ikapal? Puwede palang kapalan yung point, tapos yung isa kapalan din natin. Yan, then copy natin. Dito pala dapat siya sa point na 'to. Anyway, nakuha naman natin yung vertex, eh. Yun yung importante saka yung point of intersection ng dalawa. So ayan, makikita nyo dito, kung ipa-plot natin yung mga vertex or points natin kanina, ito yung intersection na isa. Okay, mapapansin nyo from negative 1 and negative 3. Tapos yung isa, negative 2 and 0. Yan, yung mga nakuha natin na points kanina. Intersection. Yan. So tama naman, medyo pangit lang yung drawing natin dito. So ito na yung gamitin natin. Okay. So nag-graph na natin. Tingnan naman natin ngayon kung ano yung strip na pwede natin gamitin. Let's try muna kapag ginamitan natin ng vertical strip. Okay, so dito natin muna ilalagay. So kung yung vertical strip dito yan, pwede kasi from end to end, yung kulay blue yung upper, yung red or yung orange naman yung nasa baba. Kapag binaba pa natin yan, okay, kapag binaba pa natin yan, pwede din. Okay. So what if kung sa bandang taas, pwede din. Okay. Then lagay natin sa bandang pinakababa, pwede din. Okay. What if horizontal strip? So bago kayo mag-solve, tingnan nyo muna kung pwede. So sa pinakagitna, pwede guys. Ayan na pwede. Pwede din dito. Pwede din naman. Okay. Ulit na lang natin. Pwede din dito. Okay. So kung tinitingnan niyo yung video na to, meron kayong mapapansin na hindi pwede yung vertical horizontal strip. Okay? So bigyan kayo ng 5 seconds para tingnan kung ano, bakit kaya. 5, 4, 3, 2, 1. So hindi pwede yung vertical strip. Why? Kasi kapag binaba mo pa yung vertical strip mo, I mean horizontal strip, sorry, horizontal strip. Kapag binaba mo pa yan, dito sa part na yan, mapapansin mo yung end-to-end point mo ay parehas na nasa orange, right? Eh yung rule natin, dapat yung isang endpoint ay nasa curve, yung isang endpoint ay nasa line, or parehas dapat na curve, basta make sure na yung endpoint or yung mga equation na yon ay magkaiba. Pero dito, yung endpoint dito sa right side at sa left side ay parehas dito sa orange. So meaning hindi pwede yung horizontal strip. And titingnan din natin later based dun sa equation bakit hindi din siya pwede. So yan ay a-applyan natin ng vertical strip. So dito ko na lang ilalagay. Pwede ba itong i-format? Ba't nawala? Yan. Okay, so applying the formula. So area equals from A to B. Dahil vertical strip yan, it is y up minus y low dx. Okay, so dx. Then in terms of y dapat, or in terms of y, or in terms of x din dapat, yung upper limit and lower limit natin. Ano kasi po yung equation na to? Ito yung equation nung up. So ano yung blue na yan? Ano yung blue na yan? Ano yung bang yung vertex na merong 1, 1? Ano yung vertex na may 1, 1? Baka magkabaliktad eh.
Yung vertex na 1, 1 is yung 2x. 2x minus 2x minus x squared. 2x minus x squared. And yung nasa baba, up, down, no? Up, down. Kasi titignan mo dito kung ano yung up dito. 'Di ba yung up na to, ano ba yung tumatama sa kanya? Itong 2x minus x squared. Tapos, para hindi kayo malito kung anong curve, tignan nyo lang yung vertex. Ano ba yung vertex natin kanina sa 0, 4? Ito. So, nakuha natin yan using this equation. So, x squared minus 4. So, yung orange natin is y equals x squared minus 4. So, substitute lang natin. And, tingnan natin ngayon kung ano yung limits na agad. So, dahil vertical strip yan, tinitignan natin yung x-axis or yung x coordinates. Okay, so yung point dito, bali ito yung point natin sa end left at end right. So, ano ba yung x natin dito? Diba? Negative 1. Diba ito ay negative 1 and negative 3? And dito naman is um, 2 and 0. So, meaning, yung endpoint natin ay, yung mga endpoint natin is negative 1 to negative or positive 2. Limits natin, negative 1 and positive 2. Then, apply natin y upper, 2x minus x squared minus x squared minus 4 dx. Okay. Combine natin. So, area equals negative 1 to 2, 2x minus x squared minus or plus 4 dx. Then, area equals negative 1 to 2. Combine like terms, magiging negative x squared times negative x squared is negative 2x squared. Tapos, 2x plus 2x plus 4 dx. So, simply power formula lang. So, yung area natin ay, yung negative 2, negative 2x squared is magiging 2x cubed over 3 plus 2x squared over 2 plus 4x. Then, yung limits na negative 1 to 2. So, yung area natin is using applying lower limit and upper limit. Ito ay 2 raised to 3 plus ito cancel pala. So, x squared na lang yan. So, 2 squared plus 4 times 2. Then, minus the lower limit. Lahat ng x gawin mong negative 1. Negative 1 cube plus negative 1 squared plus 4 times negative 1. Okay. So, ilan to? So, area natin ay 2 times 2, 4 times 2, 8. 8 times 2 is 16. So, negative 16 over 3 plus 4 plus 8 minus, this one is negative. Negative multiplied by negative is positive. Times negative, negative, multiplied by negative, negative 2 over 3. Tapos negative squared is still positive 1 minus 4. Then, area equals negative 16 over 3 plus 4 plus 8 minus 2/3 minus 1 plus 4. So, ano yung area natin dito? Using calculus. Or kung gusto nyo, combine mo to. Dahil same base naman pala to. Okay. 4 plus 8, 12. Tama? 4 plus 8 is 12 plus 4, 16. Minus 1 is 15. Tapos negative 16 over 3 minus 2/3. So same base. Negative 16 minus 2. So negative 18 over 3. So negative 18 over 3 is what? 6. So area equals 15 minus 6. Tama ba? 18 divide 3 is 6. Ano tong area natin? So 9 square units. So check natin sa calcu para pang double check lang. Bali input natin ito. Ito yung nakuha natin na to. Okay, calcu natin. So negative 1
to negative 2x squared alpha x squared plus 2 alpha x plus 4 o 9. Tama. So, 9 square units yung ating answer. Ngayon, bago tayo matapos sa video, tignan lang natin kung what if, bakit hindi pwede ng horizontal strip. Do pinakita naman natin na tatama kasi sa part dito, tatama kasi sa part dito yung isang um, strip natin na yung end-to-end point niya ay similar curve. So dahil yung formula natin kapag horizontal strip is A to B, 'di ba? X right minus x left dy. So tingnan lang natin, no? Pakita lang natin. Ano kasi yung line na to? Itong orange walang problema. Okay. So papalitan mo siya in terms of x. So magiging x squared equal y plus 4. Transpose mo lang yung 4 sa kabila. Tapos squared mo lang both sides. So yun na yung input mo dito sa x left. But the problem po is kapag naman yung y or ditong nasa blue na curve na y equals 2x minus x squared. Kaya na i-factor out mo yung x dyan. Okay, let's say 2 minus x. 'Di ba, kailangan in terms of x yung isa-substitute natin. So, there's no way para matanggal, okay, kasi hindi ka naman pwede mag-divide both sides by 2 minus x. Eh, meron kang variable na y at variable na x. Eh, dapat, kapag in-integrate mo to, in terms of y lang. Okay? So, yun yung isa ding observation na pwedeng yung aralin kapag tingin nyo hindi pwedeng horizontal strip or vertical strip yung gagamitin natin. Okay. So same dito sa example natin dito. But yung kanina, parehas na pwede yung strip, pwedeng horizontal and vertical. But the problem po dun sa horizontal strip, two areas yung i-consider natin. Okay? So that's all po para po sa the under finding areas under a curve. So, yan yung mga diniscuss natin. So, area under a curve that